Sa kahit saang kalsada tayo tumingin dito sa Pilipinas, siguradong may makikita tayong dumadaang motorsiklo na may tatak na Rusi. Mula sa malalayong probinsya hanggang sa gitna ng traffic dito sa Metro Manila, naging bahagi na ang brand na ito ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino dahil sa pagiging mura at madaling hulugan. Marami sa atin ang nakasanayan na ang mga Japanese brand gaya ng Honda at Yamaha, pero nakakabilib kung paano nakasabay ang Rusi na isang lokal na kumpanya sa ganitong kalaking kompetisyon. Ang Rusi ay nagsimula sa simpleng pangarap ng isang pamilyang Pilipino na gustong magbigay ng solusyon sa problema sa transportasyon ng mga ordinaryong manggagawa. Pero alam niyo ba na ang dambuhalang kumpanyang ito ay hindi naman talaga nagsimula sa paggawa ng makina, kundi sa isang maliit na junk shop at pag-aayos ng mga sapatos? Handa ka na bang malaman ang totoong pinagmulan ng brand na ito at kung paano sila naging hari ng mga abot-kayang motor sa bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pangalan na Rusi ay hindi lang basta kinuha sa kung saan dahil ito ay galing sa pangalan ng kumpanyang Ramasui Pitching and Sons Incorporated. Ang kwento nito ay nagsimula sa Dumaguete City noong taong 1950 sa pamumuno ni Nicanor Ramasui Pitching. Noong mga panahon na iyon, ang negosyo nila ay isang maliit na tindahan lamang na nagbebenta ng mga gamit sa hardware at mga piyesa ng sasakyan. Dahil katatapos lang ng giyera noon, mahirap ang buhay kaya pumasok din sila sa negosyo ng pag-aayos ng sapatos at pagpapatakbo ng isang junk shop. Sila ang nangongolekta ng mga sirang bakal at mga lumang sasakyan para muling mapakinabangan ang mga materyales nito. Dito natin makikita na ang pundasyon ng Rusi ay nabuo sa pamamagitan ng sipag at paghahanap ng paraan mula sa mga patapon na bagay. Nang pumanaw si Nicanor noong taong 1960, ang kanyang mga anak na sina Jose II at Antonio ang nagtuloy sa pangarap ng kanilang ama. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, mas lumawak ang kanilang operasyon at nakuha nila ang tiwala ng malalaking kumpanya mula sa ibang bansa. Naging exclusive dealer sila ng Honda motorcycles sa kanilang rehiyon at ito ang naging susi para mas maintindihan nila ang industriya. Sa loob ng maraming taon, natutunan nila ang tamang paraan ng pagbebenta, kung paano magbigay ng magandang serbisyo sa mga mamimili at kung ano ba talaga ang mga katangian ng isang matibay na motorsiklo. Ang karanasang ito ang nagsilbing paaralan nila bago nila naisip na gumawa ng sarili nilang pangalan sa merkado. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil noong taong 1980 ay dumaan sa matinding krisis ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa hirap ng buhay, nagbago ang mga pulisya ng mga kumpanya at ang Honda ay nagdesisyon na tapusin ang kanilang exclusivity agreement sa mga dealers gaya ng Rusi. Ibig sabihin nito, nawalan sila ng karapatan na sila lang ang pwedeng magbenta ng Honda sa kanilang lugar. Sa halip na sumuko, ginamit ito ng pamilya Uy Pitching bilang pagkakataon para magbenta na rin ng iba pang mga tatak gaya ng Suzuki, Kawasaki at Yamaha. Dahil dito, mas nakita nila ang iba't ibang disenyo at teknolohiya ng bawat motor na naging basehan nila sa paggawa ng sarili nilang unit sa hinaharap. Dahil sa dami ng mga brand na hawak ng pamilya Uy Pitching, unti-unti nilang naintindihan kung ano ba talaga ang pinakamahalaga para sa isang ordinaryong rider na Pilipino. Napansin nila na hindi lang naman puro bilis o ganda ng forma ang hinahanap natin, kundi yung motor na matibay, matipid sa gasolina, madaling ayusin, at higit sa lahat ay hindi butas ang bulsa sa presyo. Pagdating ng taong 2000, may isang mahalagang bagay silang nadiskubre na nagpabago sa takbo ng kanilang negosyo. Napansin nila na marami sa mga piyesa ng mga sikat na Japanese brand na ibinebenta nila ay gawa rin naman pala sa China. Dito na pumasok ang matapang na plano kung bakit hindi sila kumuha ng sariling mga unit at piyesa mula sa China at lagyan ito ng sarili nilang tatak. Ito na ang naging hudyat ng paglabas ng Rusi bilang isang independent na brand ng motorsiklo sa Pilipinas. Ang desisyong ito ay hindi naging madali at puno ng panganib dahil kailangan nilang banggain ang mga higanting kumpanya na dekada na ang itinalagi sa puso ng mga Pinoy. Pero ang naging alas ng Rusi ay ang kanilang diskarte sa merkado na talagang tumama sa masa.
Bukod sa napakamurang presyo, nag-alok din sila ng mas mahabang warranty at mga serbisyo na talagang swak sa bulsa ng mga tao. Naging kilala ang Rusi bilang budget-friendly na motor, kaya naman mabilis itong tinangkilik lalo na sa mga lugar sa Visayas at Mindanao. Para sa mga tatay na naghahanap buhay, mga habal-habal driver at mga maliliit na negosyante, ang Rusi ang naging sagot sa kanilang problema sa transportasyon. Hindi mo na kasi kailangang maglabas ng napakalaking halaga para lang magkaroon ng sariling service dahil sa kanilang mga installment options. Ang motorsiklo ay hindi na lang basta laruan o pangporma, kundi naging katuwang na ito sa paghahanap buhay. Naglabas ang Rusi ng iba't ibang modelo gaya ng TC125, Macho 150 at ang sikat na Classic 250 na naging paborito ng mga mahilig sa pormang retro. Ang bawat modelong inilalabas nila ay sadyang ginawa para maging praktikal at madaling alagaan kahit ng mga nagsisimulang riders pa lang. Ngunit sa likod ng mabilis na pagsikat ng Rusi, hindi rin sila nakaligtas sa mga batikos at matinding kritisismo mula sa publiko. Marami ang naglabas ng mga hinaing tungkol sa ilang bahagi ng motor na hindi raw gaanong tumatagal o madaling masira kumpara sa mga mas mahal na brand. May mga reklamo rin tungkol sa malakas na pagkonsumo ng gasolina sa ilang lumang modelo at ang mababang presyo nito kapag ibebenta na muli o yung tinatawag nating resale value. Dahil dito, nagkaroon ng imahe ang Rusi sa mata ng iba na ito ay isang pansamantalang option lang para sa mga taong kapos sa budget. Sa kabila ng mga naririnig nating negatibong komento, marami pa rin ang tumatayo at nagpapatunay na ang Rusi ay tunay na maasahan sa kalsada. Ang sikreto raw para tumagal ang unit na ito ay nasa kamay mismo ng may-ari. Kapag tama at regular ang pag-aalaga o maintenance, kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga mas mahal na brand. Dito natin makikita na ang Rusi ay sumasagot sa isang napakalaking pangangailangan sa ating bansa, ang pagkakaroon ng sasakyan na hindi mo kailangang utangin habang buhay. Kaya naman kahit may mga bumabatikos, hindi ito naging hadlang para patuloy na dumagsa ang mga mamimili, lalo na sa mga probinsya kung saan mas praktikal ang humanap ng motor na madaling makuna ng piyesa sa kahit anong talyer. Ang kasaysayan ng Rusi ay hindi lang tungkol sa makina at gulong, kundi tungkol sa tatag ng isang pamilyang Pilipino. Ipinakita nila na ang isang lokal na negosyo mula sa Dumaguete ay kayang tumayo sa sariling mga paa at hindi lang basta maging sunod-sunuran sa mga dayuhang kumpanya. Ang paglipat nila mula sa pagiging dealer lamang patungo sa pagbuo ng sarili nilang brand ay isang matapang na hakbang na nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipinong negosyante. Sa bawat krisis sa ekonomiya na kanilang dinaanan, nanatiling matatag ang Rusi at pinatunayan na ang talino at diskarte ng Pinoy ay hindi dapat maliitin. Sa kasalukuyan, patuloy ang Rusi sa paggawa ng mga hakbang para burahin ang tingin ng iba na sila ay budget brand lamang. Sinisimula na rin nilang gamitin ang mas modernong teknolohiya gaya ng fuel injection o FI system sa kanilang mga bagong modelo para maging mas matipid sa gasolina at mas environment friendly. Gumagamit na rin sila ng mas matitibay na materyales para sumabay sa panlasa ng mga modernong rider ngayon. Mula sa isang simpleng tindahan ng scrap metal noon, naging bahagi na sila ng pangarap ng bawat Pilipino na gustong magkaroon ng sariling hanap buhay o mabilis na transportasyon. Ang kwento ng Rusi ay kwento ng pag-asa at pagtitiyaga. Ipinapaalala nito sa atin na kahit limitado ang iyong gamit o resources, kung mayroon ka namang malinaw na layunin at hindi ka natatakot sa kompetisyon, ay malayo ang iyong mararating. Ang bawat motor ng Rusi na nakikita nating bumibiyahe ngayon ay simbolo ng tagumpay ng lokal na negosyo sa gitna ng matinding hamon ng pandaigdigang merkado. Hindi lang ito basta bakal at goma dahil ito ay patunay ng galing ng Pinoy. Ngayong alam nyo na ang buong pinagmulan ng Rusi Motors, ano ang masasabi nyo sa naging paglalakbay ng pamilya Wipitching? Kayo ba? Naniniwala ba kayo na ang pagpili sa lokal na brand gaya ng Rusi ay mas praktikal na desisyon sa panahon ngayon? O mas pipiliin nyo pa rin ang mga sikat na Japanese brands kahit mas mahal ang presyo nito? Nakagamit na ba kayo ng Rusi at ano ang naging karanasan nyo sa tibay nito? I-comment nyo ang inyong mga kwento at opinyon sa ibaba dahil siguradong marami tayong matututunan sa isa't isa.
Huwag niyo ring kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng tagumpay ng mga negosyong Pinoy. Hanggang sa muli nating pagkikita, ride safe sa inyong lahat.